Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Gemini, we have a stargazer. Set your sights higher. Ayan. So, tignan ninyo, no? Tignan ninyo, gamitin ninyo ang inyong eagle eye dito sa pagtingin, kumbaga, sa inyong sitwasyon, no? Mas gamitin ninyo yung higher perspective, kumbaga, ninyo dito para makita ninyo yung truth of your situation. You'd be able to see all four corners of your situation dito, no? What else? We have High Priestess, harness mystic power. Ayan, so siguro iba sa inyo dito, Gemini, you are embracing your gift na ngayon, no? Maaring nag-aaral ang iba sa inyo dito. Maybe you are heading towards a spiritual career. Maybe nag-aaral kayo ngayon more about spirituality, divination, yung mga ganon, along those lines siguro ngayon yung pinagkakaabalahan ng iba sa inyo. We have arrow, surround yourself with protective energy. Ayan, so siguro napapaligiran kayo ngayon ng mga negative thinking people. Siguro maraming marites, marisol na nasa inyong paligid ngayon, kaya sinasabi sa inyo dito, this is a reminder for you to surround yourself with protective energy, nang sa gayon, hindi kayo mahawaan ng negativity ng kung sino man sa paligid ninyo, no? Kasi siguro, madami ang low vibration people around you then. So, what else? We have protection, guardian, drop your shields. Ayan, so dito naman, kabaliktaran ni arrow, no? Maaaring ang iba naman sa inyo dito overprotective, no? Sa inyong sarili to the extent na ang iba sa inyo ina-isolate na ninyo ang inyong sarili, no? Yung ganon. Kahit sa mga opportunity, maaaring you are also protecting yourself na siguro baka yung opportunity na to, baka magkamali ako dito, or baka hindi naman ito talaga ang para sa akin, baka hindi naman ako maging successful sa ganito. Maaaring may mga ganong ganap, no? Mga ganong naiisip ang iba sa inyo dito. And it's because you are thinking of protecting yourself, no? At sobra-sobra naman, at yung parang nasobrahan naman to the extent na parang ina-isolate yun ang sarili ninyo, sinasara nyo pa yung pinto naman, no? Kahit para sa mga opportunities naman. So, dapat nandun lang tayo sa sakto lang, no? Sa sakto lang. Yung pinoprotektahan natin ang sarili natin, pero not to the extent na pati yung mga mabubuting tao, sinasara na din natin yung pinto para sa kanila. So, we have traveler, move in a new direction, tapos meron tayong set your sights higher. So, siguro talaga, meron dito kayong sisimulang bagong endeavor. You're heading towards a new path. Talaga dito, that requires travel, no? So, siguro, meron kayong plano. May plano kayo for expansion, may plano kayo for pag-aaral, you know, expanding your knowledge, your studies, maaring gano'n ang ganap dito. No, at maaring yun na magiging dahilan kung bakit kayo mag-change ng career siguro, or yun na magiging dahilan kung bakit kayo maglilipat ng bahay, maglilipat ng place of residence, kung bakit kayo mag-abroad, yung mga ganon. So, definitely, travel is involved dito, no? Sa kung ano man ang gagawin nyo dyan. And a new beginning ito, no? You are heading towards a new beginning then. So, we have Hermit, retreat and recharge. Maybe this is what you really need right now para makapagmuni-muni kayo, para may balik ninyo sa sarili ninyo ang balanse. Kasi siguro then, meron ding kalituhan dito na nagaganap for some of you. Kaya, kailangan ninyo na mag-retreat at mag-recharge nang sa gayon, maibalik ninyo yung balanse sa buhay ninyo, sa sarili ninyo. Maging maayos ang inyong isip, ang takbo ng inyong isipan, yung inyong nararamdaman, no? Kasi kailangan ninyo na mag-recharge, kailangan ninyo na mag-replenish ng lost energy ninyo. Kasi kung sobrang pagod tayo, kung sobra tayong maraming ginagawa, you know, to the extent na napapabayaan na natin ang ating sarili, hindi tayo nakakapag self-care, mas lalong
maano tayo, mas lalo tayong ma-overwhelm, mas lalo tayong mawiwind down. Kaya na-advisean kayo dito na mag-retreat kayo so that you can recharge as well. Okay? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe ni Libra ay Arrow. Surround yourself with protective energy. Yan, unang-una, for you to be able to do that, no? Protect yourself or surround yourself with positive thinking people. No? Napakalaking impluwensya ng energy ng mga tao na nasa paligid natin. No? Kung napapaligiran tayo ng positive thinking people, ng happy people, for sure, magiging masayahin din tayo, mas magiging optimistic din tayo, positive energy din yung didikit sa energy field natin, 'di ba? But kung napapaligiran tayo ng mga marites, marisol, inggitero dyan, for sure, no? Negativity din, no? Yung masasagap din yung energy, yung vibe na may encounter ninyo, and eventually it will affect your disposition in life, it will affect your perspective, yung ganon, no? What else? We have Stag, Trust, and Thrive. Ayan, so magtiwala kayo sa inyong mga kakayanan. Okay? Libra, alalahanan ninyo na we have talents, skills, and gifts na binigay sa atin ng universe. No? Lahat tayo meron yan. At kung kaya ng iba na magtagumpay, kaya nyo din. Iba-iba lang tayo ng linya. No? Iba-iba tayo ng expertise. Iba-iba tayo ng galing. Kaya, pagtiwalaan ninyo ang kung ano ang meron kayo. Because yun ang magagamit ninyo para kayo ay magtagumpay. Para kayo ay mag-evolve into the best version of yourself. Gamitin ninyo ang inyong mga talents and skills para marating ninyo or ma-carry out ninyo ang inyong mga goals, ang inyong mga dreams. No? So, what else? We have Warrior, be fearless and stand strong. Huwag kayong sumuko. No? Huwag kayong sumuko. Kahit anumang hamon ng buhay ang dumating sa atin, kaya natin yan. Be fearless and bold. Okay? Be fearless and stand strong. Kasi unang-una, lagi din natin aalalahanin na lahat ng problema, lahat ng mga challenging situation, lahat ng mga difficult times na dumadating sa buhay natin, laging may katapat na solusyon. Hindi tayo binibigyan ng problema or challenges sa buhay na hindi natin kayang panindigan, hindi natin kayang lusutan, hindi natin kayang solusyonan. Okay? Kaya, huwag kayong sumuko. But instead, pag may problema, pag may obstacles, face it squarely. Face it, head on. At paandarin natin, buhayin natin ang inner strength and courage natin, and stand strong. Labanan natin, harapin natin, at pasasaambat, mapagtatagumpayan din natin yan. Okay? We have Shaman, trust in higher forces. Ayan. So, others of you, siguro, maaring nawawalan ng tiwala, sa universe. Maaring nawawalan ng tiwala, kahit nagdadasal siguro kayo, siguro nagsasawa na kayo sa kakadasal, nagsasawa na kayo sa kakahingi, kaka-request, sa universe, at maaring hindi dumadating, hindi nangyayari kung ano man ang inyong hinihingi, hindi nangyayari kung ano man ang inyong pinagdadasal. Kaya siguro, ang iba sa inyo, nawawalan na ng pag-asa, nawawalan na ng tiwala, yung ganun ba. But, always remember, Libra, na hindi naman automatic, ang pagbibigay or pagsagot sa mga dasal natin, ang divine universe. Hindi naman nangyayari yon na ngayon tayo magdadasal tapos mamaya mangyayari na, or ngayon tayo magdadasal bukas mangyayari na. Although sometimes there are miracles, there are miracles nangyayari agad-agad or sinasagot agad-agad ang mga dasal natin, pero meron din mga pangyayaring
naghihintay or maghihintay talaga tayo ng divine timing. 'Di ba? Tsaka, let's always remember that everything happens in divine order and timing. Hindi sa sarili natin timing, but in divine's timing. 'Di ba? Hindi natin madidiktahan, no, ang divine universe. Hindi natin madidiktahan ang destiny. 'Di ba? Kaya, ang magagawa na lang natin, continue to pray, continue to ask for help, and allow the universe to do its part, 'di ba? Pero yun nga, no, maghihintay tayo ng divine timing. Hindi agad-agad nangyayari ang mga pinagdadasal natin. And sometimes talagang hindi bibigay sa atin, lalong-lalo na kung if it's not for our highest good. Lalong-lalo na if it's not part of the divine plan. Kaya importante na lagi tayong makikinig sa ating intuition. Kasi your intuition is your guide, no? Diyan, lagi tayong ginagabayan ng universe. Binibigyan tayo ng mga intuitive messages to guide us kung ano nang dapat nating gawin sa buhay. How are we going to navigate our circumstances? Okay? We have winter. Take care of your needs. Okay? Libra, maaari kang iba sa inyo dito nakakadimot na sa inyong sariling pangangailangan. Maybe you've been helping many people, you're looking after many different things, or you're taking care of different people around you. Pero yung sarili ninyong pangangailangan siguro nakakalimutan nyo na din. Yung pagsa-self-care ninyo, maaaring nakakalimutan nyo din. Kaya this is a reminder for you na also take care of your needs. Alright? High Priest, intend and create. Ayan. So, parang take action. No? You need to take action. So, kung ano man yung mga intentions ninyo, ano man yung mga gusto ninyong matupad, gusto ninyong ma-achieve na mga goals, no? You really need to take action. Kasi, kahit dasal din tayo ng dasal, hingi tayo ng tulong. If we are not doing our part, no, in taking action, para makalapit tayo doon sa pag-come to fruition ng ating mga gustong mangyari, wala din. Kaya nga tayo humihingi ng tulong, hindi ba? Because we are partnering or we are co-creating our reality with the divine. Hindi natin hinahayaan ang divine universe ang gumawa ng lahat. We also need to do our part, no? We also need to take action. 'Di ba? At saka tutulungan tayo. So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Sa paunang mensahe ninyo, nag-flip out si Lady. Enjoy growth and reap rewards. Napakaganda. This is a time for plenty and bounty sa buhay ninyo. This is a time of expansion. This is a time of you reaping the rewards of your hard work. So, napakaganda. No? This is a time for prosperity and abundance sa buhay ninyo, Aquarius. So, this is really beautiful. Drum, dream, and journey. Ayan. So, siguro, ang iba din sa inyo dito is going to start taking action towards sa pagtupad ng inyong mga pangarap. Maaaring ito yung simula, no, ng pag-take action ninyo para makarating kayo doon sa inyong mga pangarap, para mangyari kung ano man yung mga dinadasal ninyo, para mangyari ang kung ano man ang mga ine-envision ninyo for yourself. So, enjoy the journey, no? Enjoy the journey. Di ba may kasabihan nga na it's not the destination that really matters, but it is the journey. Di ba? That matters. So, tignan natin ano pang ganap. We have Hermit, retreat and recharge. Siguro pagod na si Aquarius. Maaaring litong-lito na din at some point si Aquarius. Kaya you're being invited here to retreat and recharge. Okay? Maybe, ano na kayo ngayon? You're all over the place na. Maybe wala na kayo sa focus, wala na kayo sa concentration, maaaring ganon, at pagod na kayo. So, this is a calling for you na it's about time na for you to embark on a retreat,
mag-recharge kayo, mag-replenish kayo ng lost energy so that you will get back to your center. Okay? What else? We have spring. See your seeds grow. Yan, expansion. See your seeds grow. So talagang, tapos meron tayong dream dito na you're taking action. So this is really beautiful energy, Aquarius. Talagang, you are on the go. You are on attack. No? Kumbaga, you're taking charge na ngayon, kumbaga, with authority pa, no? Kaya, kung ano man itong itinanim ninyo, kung ano man itong ine-envision ninyo for yourself, maybe talaga, ang iba sa inyo, it's either magsisimula pa lang kayo magtanim ng seeds, or nakapagtanim na kayo ng seeds, no? Kumbaga, and you are just going to cultivate it, you're going to nurture it, at this time, no? So, good luck to that. We have winter. Take care of your needs, Aquarius. Maybe, pagod kayo, kakaalaga na maraming tao sa paligid niyo. Maaaring pagod kayo for looking after different people, no? Around you. Maaaring marami din kayong bagay na pinagkakabalahan. Marami kayong tao na inaasikaso, inaalagaan, ano? At ngayon, siguro na-overlook na ninyo ang inyong sariling pangangailangan. Siguro na-overlook nyo na yung sarili ninyo, no? At kailangan na ninyong ilagay muli sa number 1 priority ninyo yung sarili ninyo, yung sarili ninyong pangangailangan, no? So, good luck. What else? We have animal guardian, trust your instincts. Aquarius, maaring ang iba sa inyo dito talagang merong downloads, no, na binibigay or pinapadala sa inyo ang universe. Maybe you're being sent intuitive messages, maaring binibigyan kayo dito din ng mga signs, symbols, and synchronicities, no, to guide you on how you're going to navigate your current circumstances or yung current situations ninyo, no? So, kailangan ninyong pagtiwalaan ang gut instincts ninyo, because that will always send you a signal, no? Kung something is off with a person that you're dealing with, or there is something off with the situation na kinabibilangan ninyo. So, always trust your instincts, okay? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.